Ituro po ninyo sa buong bansa sino ang religious leader na tumaya at tumayo laban sa communist terrorism, na itinaya ang resources, kaligtasan, buhay niya at ng kanyang mga kaanib. Siya lang. In the modern times, siya lang. At walang ni singkong duling na hiningi sa gobyerno. Mr. Marcos should be very grateful about that. Siya ay umupo sa pagkapangulo na 90% ng problema sa CPP, NPA, NDF ay nalugmok sa panahon ni Rodrigo Duterte, at ang malaking bahagi po dyan ay ang information war na inilunsad ni Pastor Kibuloy ng SMNI at ng Kingdom of Jesus Christ. Nobody did that in any big churches, mega churches, or any mega church leaders. Only Pastor Kibuloy did that. At wala siyang hiningin kapalit o anumang counterpart mula sa gobyerno. Kami ni Ma'am Lorraine ay makaka-attest yan. Lahat ng mga general ng Armed Forces of the Philippines, active and retired, makaka-attest yan. Pangalawa, sino po dito ang nakakapagsalita tungkol sa mga issue na may kaugnayan po sa mga bagay na tayo ay kinakamkam ng mga dayuhan at inaalipin ang ating bayan at pati ang mga usapin sa pangungurakot sa gobyerno at abusado na mga ginagawa sa loob ng gobyerno ay napupuna sa mga programa ni Pastor Kibuloy. Siya lang. Spiritual and moral and social issues na ipagkakaisa niya. Pangatlo, naging vocal po siya doon sa panahon na inaabuso na ni Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan at papunta na sa authoritarianismo, ay si Pastor Kibuloy ay tumindig para sa tamang pamamahala. Kung i-compute ang 3 taon, voluntary, itong last 3 years lang, sa laban kasamang bayan, na kanyang binuwis ang resources ng SMNI, ng Kingdom of Jesus Christ at ng kanyang pagtulong, billions po ang cost noon. But not a single centavo was charged to the government. Doon kami nasasaktan. Kaya kami sumasama dito. Tinatanong kami, si Ma'am Lorraine, member ba kayo ng Kingdom of Jesus Christ? Why not? Kung hindi kami member, hindi kami pwedeng tumayo sa kung anong tama at kung sinong dapat tindigan at tulungan. Pastor Kibuloy para sa akin is one extraordinary Filipino na tumayo at tumaya para sa bansang ito. He deserves the support and respect of every leader of the government because hindi siya humingi ng pwesto, hindi siya tumakbo sa politika, and yet he built this nation and he always stands for good governance. Tsaka alam mo, habang ang napakaraming mga politiko ang nakipagkunsyabahan at trinaydor tayo sa mga komunistang teroristang yan, si Pastor tumayo ng maliwanag, no? At consistent, kahit hindi pa uso nun. Maliit pa lang ang simbahan niya, lumalaban na siya sa CPP, NPA, NDF. At nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, ang NTF-ELCAC noon pinasasalamatan siya kasi lahat binuksan niya ang SMNI para bigyan kami libre. Libre na at that time PTV, when I was even with the PCOO, was charging us, no? Pero sa kanya libre, milyones. The first of 3 hours a day, every day. We could talk about it. So, and not just that, no? We have, may mapepeg tayo sa pera kung magkano nagastos na ni Pastor. Billions against the CPP, NPA, NDF. And yet there are those things na hindi mo pwedeng lagyan ng price tag. And that is the courage na binigay niya sa mga Pilipino. Kahit sa amin ni Eric, ang guidance lang niya, sinasabihan niya kami, you cannot mention yung natatakot tayo. No? So, and that was what he gave the Filipino people, the courage to fight this communist terrorist na ngayon tuwan-tuwa, no? So bakit ganun yung nangyari? Alam na natin kung anong sagot doon. May nagtatraidor sa atin at yan ay si Bongbong Marcos. Briefly, wala pong ka-Eric kung wala po si Pastor Kibuloy at ang laban kasamang bayan at ang SMNI. Tinatago po ako ng gobyerno. Nagtrabaho po ako sa gobyerno, tumulong po ako before si Pastor Kibuloy. But I was working on the shadows. Si Pastor Kibuloy po nagbigay ng pagkakataon sa akin at sa aming mga former rebels to speak out the truth. That's why nagkasama kami ni Ma'am Lorraine, nila General Antonio Parlade. Walang network o sino mang leader na may media access ang nagtiwala sa amin the way Pastor gave us the opportunity to speak out the truth and speak the truth to the nation. At napakalaking tulong po yun. Thousands ng mga kabataan ang aming naisalba, kasama si Pastor, na imulat ang kanilang mga mata at napatigil at napabagsak, kung hindi man napatigil, ang recruitment.
that alone is immeasurable and priceless contribution of Pastor Kibuloy. Tinatanong nyo kami kung bakit kami nagtatanggol sa taong ito. Yun pong dahilan. Itinaya niya ang buhay niya at ang kanyang organisasyon at mga kasamahan niya sa totoo at tamang pagtindig at pagmamahal sa bansang ito. Yun po ang aming sigurado, kaya kami tumataya sa kanya. Ka Eric, hindi lang po kayo ang nabigyan ng chance ni Pastor, di ba? Lalong-lalo na itong presidente na nakaupo ngayon. Sino ba nagbigay ng plataforma sa kanya? Ayun. SMNI, kung naikwenta nyo yung nagastos natin o nyo sa Laban Kasamang Bayan, ilang bilyon din ang ginastos ng SMNI para bigyan siya ng plataforma, magkakaroon ng debate. Alam nyo, kay Pastor yun lahat. Libre lang. At libre. At sumunod pa sila in the road with the front runner. Wala pong bayad yon lahat. Kanino yan? Kami, ang Kingdom of Jesus Christ members, blood, sweat, and tears na pera, blood money yan, na Kingdom of Jesus Christ. Ngayon nagpapasalamat si Ka Eric. Pero itong gobyerno ito, nagpasalamat ba? Dahil sa chance na binigay sa kanya ng SMNI? Wala. Ate Nars, no? Itong taong ito, no, ang character niya walang utang na loob. Yung si President Duterte, ipinalibing ang tatay niya na may dignidad, no? At yung kanyang pagkapangulo, utang niya yan kay Sara Duterte. Pero itong taong ito walang utang na loob, walang kapasidad na magkaroon ng utang na loob. Binababoy niya ang mga Duterte, binababoy niya si Pastor na talagang trinato siya ng maayos. Yan ang kwento niya sa bawat Pilipino na nagtiwala sa kanya. Wala siyang pagpapahalaga sa tiwala na binigay natin sa kanya. Wala siyang utang na loob.